bago natin i-power up yung ating inverter, kailangan ma-check natin kung tama yung mga wiring natin kagaya nasa ground. So ito yung ating grounding papunta sa baba, pero naka-expose pa, kailangan malagyan natin ng PVC. So bago natin i-commission ng ating inverter, kailangan ma-double check natin na mayroon siyang grounding na tamang grounding, proper grounding. Ito yung galing sa taas, galing sa solar panel na wire. Yan yung galing sa mga relays natin na wire kulay puti. Ito naman yung kulay itim, ito yung papuntang SPD. Yan, magkahiwalay sila. Yan yung wire natin na grounding. Bago natin i-double check natin may ground wire. So bago natin siya i-commission, kailangan natin i-check yung kanyang continuity kung talagang tama. So natin yung ating plus side ng PB1. Yan, dapat yan pupunta yan dito sa PB1 string number 1. ito yan, nakita tumutunog, ibig sabihin dito ang takbo nun. So ang tawag doon continuity check. So tama yung ating unang string. Ngayon sa minus naman tayo. Yan, minus. So dapat dito takbo niyan sa minus. Yun, dito sa pangalawa. Yan, doon ang takbo niyan. Tapos sa ating pangalawang string plus, yan, plus yan, dapat dito ang takbo niyan sa plus. Ito, ayan, ibig sabihin tama, dito takbo sa plus. Sa minus naman, dito tapos minus. Yun, so tama yung ating continuity check ng pangalawang string. Yung unang pangalawang string positive, dahil dito yan. So tama yung ating positive, yung minus. Yun, so tama yung ating kabit na minus. So ngayon ready to commission yung ating setup. So bago natin siya i-power off, double check mo natin yung PB kung tama. Ito yung PB1, tignan natin kung ilang volts. So meron tayong 350 volts DC galing sa solar panel na 8. 350 volts. Yan yung ating PB1. Yung PB2 naman natin ay 350 din. So yun yung pangalawang string na 8 piraso. So yung pangatlong string 348 volts. So tama yung ating polarity, positive na sa kaliwa. Dito positive sa kaliwa din. Dito kaliwa din ang ating positive. So paglabas dito nasa ilalim, plus kaliwa kaliwa. So tama yung kanyang polarity. So bago natin i-power up, kailangan siguraduhin natin na tama yung ating polarity, kasi pag nagkamali tayo dyan, baka sakali masira yung ating inverter. So na-commission na natin yung ating 12 kilowatts na DG hybrid. Ito na ngayon yung production ng ating solar panel, nasa 5,000 watts. Tapos yung load lang ng bahay ay nasa 790 watts lang. So yung ating Meralco ngayon wala siyang kinukuha dahil yung panel natin ay 5,000 watts, sobra pa. Kaya ang ginawa niya, binibigay niya sa battery yung iba. So ngayon charging siya sa battery habang binibigyan niya yung pangangailangan ng bahay.
So ang setting natin ngayon ay priority ang bahay. Yung sobra na ma-harvest ng solar panel mapupunta sa battery. So yan na yung setup natin na 12 kilowatts. Ganyan siya kung mag-function. So nakikita natin yung meron ko. Zero tayo ngayon, zero. Wala pinakuha sa meron ko. Nanggagaling ang power ng bahay ngayon dito sa solar at saka nagkakarga siya sa battery. Pagdating naman sa gabi, kapag wala na yung solar panel, yung battery naman magdi-discharge papunta sa bahay. Priority rin yung battery. Pag nalubat na yung battery, saka lang kukuha dito sa mineral ko. So ganyan ang function ng ating hybrid. Nagtatakip na lang kami ngayon ng aming mga cable tray.